Buti na lang wala na kami sa serbisyo, no? Imagine, matapatan mo yung ganyang klase na style, no? Matapatan mo. Tapos may balita pa ng babatok ng general. Kung ako batukan yan, sapakin ko eh. Oh, sampal-sampalin ko kahit first lady. Ginamit mo si Inday Sara para magkaroon ka ng 31 million. 32 million yung ali eh. 32 million. Ako, naniwala ako sa hugot mo. Sama-sama tayong papangon muli. Unity. O, naniwala ako doon. Sagutin ninyo yung mga issues ng tao. Issue number 1. Nagdodroga ka ba o hindi? Sa akin, number 1 na ngayon yung issue na yon. Nagdodroga ka ba o hindi? Eh di magpa-drug test ka. Sabihin mo sa Pilipinas, mga mahal kong Pilipino. Maraming nagsasabi na ako ay nasa narcolist. Maraming nagsasabi na meron pang may pulboronic video. Lahat yan ay pinapasinungalingan ko. Lahat yan ay fake news. Lahat yan ay hindi totoo. Kasi hindi ako nagdodroga. Hindi ako sumisingot ng cocaine. Tapos sabay, magpapadrag test ako na yung walang daya. Diba? Oh, simple, diba? Ba't hanggang ngayon wala kasagot? Because issue talaga yun sa isang presidente ng Pilipinas. Kahit sinong country, kahit anong country na magdodroga, eh hindi pwede. Hindi pwede. Kasi nakasalalay yung future ng bansa. Now, you should understand, BBM, you should understand the concern of the people. Ang concern namin, pamilya namin, future ng bansa. Hindi pwede tayong magtuloy-tuloy ka na ganyan na naka-question mark kung ikaw nagdodroga o hindi. No? Kaya, ang iniisip ngayon ng tao, parang totoo eh. Yung fake news, parang nagiging true news. No? Kasi, ba't wala pa kayong sagot hanggang ngayon? Wala pa sagot eh. So sagutin nyo, harapin nyo yung issue number 1. No? Issue number 2. Yang ikaw ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas o hindi? Kasi kunyari naggaganong ka, busy ka, tamad ka, yun yung mga ini-issue sa'yo eh. Tamad ka, pinapaubaya mo sa ibang tao. Kay FL, First Lady, o kaya sa pinsan mo, kay Speaker. Tamba. Kita mo yung wala nang ano yung mga tao sa kanya, walang respeto, tambalolong, tambaloslos, no, di ba? Yun ang tawag sa. Pati ikaw nadadamay eh. Because hindi ka visible, hindi ka nagsasalita, hindi mo kausapin yung tao na siyang bumoto sa iyo. Yun yung problema mo eh. Ginamit mo taong bayan. Yun yung mali mo. Anyari sa iyo, hindi ka. Ang bait-bait ng aura mo eh, ang bait-bait. Kaya ka binoto, lovable, parang kuting na matinong-matino. Pero ano nangyari sa iyo? Ako happy ako, binoto ka ng pamilya kasi bilib na bilib ako sa tatay mo. 4 na beses ko nakamayan yung tatay mo. Alam ko na tumira ka sa PMA, 1 linggo, nakihalubilo ka sa mga kadete. Kaya alam mo ang buhay ng isang PMAer. Kahit 1 linggo lang sa barracks. Tapos nun, nag-ranger ka pa na walang test mission. So alam mo, nag-marines ka pa, nag-official ka pa. With all the training, dapat naintindihan mo yung hinanaing ng sundalo. Yun dapat, hindi yung wala kang sagot eh. Nagagalit yung mga PMAer sa iyo kasi nga hinayaan mo sila Shelly, sila Doc Lorraine na tinrato ng ganon, yung SMNI na nandun nakapalabas si Tatay Digong. Hinayaan mo eh. Tapos tinitira yung Vice President mo na niligawan yung maging Vice President. Tapos nun, binigyan mo ng ng perang gagastusin bago tamimik ka nung tinitira siya at gusto pa siyang i-impeach. Tapos malalaman ng taong bayan na wala kang say, wala, tahimik ka, nakganong ka,
dun sa resolution number 10. Yung pala, kasama ka pala doon sa 15 Congress na sumang-ayon sa pag-approval nung resolution number 10. Kasama mo sila Miriam, sila General Lacson, lahat kayo magkakasama dun eh. So, ano yun? Sana ayusin na natin, presidente ka eh, di ba? Binoto ka ng taong bayan, 31 million votes, pero ang nagpapatakbo, ang mga tao na hindi naman binoto ng tao. Ni Speaker, ano yun, 200,000. First Lady, na isang boto, wala eh. So why can they order around people? Ewan ko ba, Armed Forces, anyway, problema niya yan, trabaho niya yan. Kayo mag-sort out, no, sa utak ninyo. Laki ng problema niyo. Buti na lang wala na kami sa serbisyo, no? Imagine matapatan mo yung ganyang klase na style, no? Matapatan mo. Tapos may balita pa ng babatok ng general. Kung ako batukan yan, sapakin ko eh. Sampal-sampalin ko kahit First Lady. Mali yun. Tapos arrogante kayo. Mali kayo. You do not treat officers like that. You do not treat General Macanas like that. General yung tao eh. May pinagdaanan yan. Malaking pinagdaanan sa buhay niyan. He gave up 30 plus, 34, 37 years of his life. Ako 16 lang eh. Kasi hindi ako ganun kasip-sip sa gobyerno ba. Yung bow na bow. Service. Hindi. Sa akin, pag nakita ko, ayoko na eh. Na mga loko-loko to na sa itas. Ayoko na. Yun pala eh, patikos din ako. You do not do that to an officer because you know why? It shows. Kung kaya nyo yung gawin sa isang tao na mataas at may pinanggagalingan at merong nagawa sa bansa natin, isipin nyo na lang kung ano iisipin ng mga taong bumoto sa inyo. Pwede nyo silang apihin kahit kailan. Pwede nyo silang apihin. Kung naapin nyo nga yung general kung naapin nyo nga yung matataas di ba? Kung naapin nyo yung mga sekretary, naapin nyo yung mga congressman, etc. Naapin nyo yung kagaya ni Bantag, di ba? So, it shows na kaya nyong apihin ang Pilipino na simple. And that is bad for you. Because nung election, nung campaign period, kamay-kamay pa kayo, ha? Kamay-kamay kayo. We love you. Ganun pa kayo. Naku, walang nga. Binudol nyo Pilipino. Yun yung kaya dating, pangit. That's why, you do not, Mr. BBM, advice lang. As a citizen of the Republic, as somebody na mas siguro naman na nakipaglaban ako sa NPA, kayo hindi no? Kahit papano mas mataas ang pinag-aralan ko sa iyo.